Welcome back po sa Finding Hope with Ami. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang isa sa pinakapopular na salmo sa Book of Psalms. Ito po ay sinulat ni King David. Base ito dun sa karanasan niyang pag-aalaga, pagprotekta sa kanya ng Panginoon. Kasi di ba si King David nung araw, bago siya maging hari, ang dami niyang karanasan. Gusto siyang patayin nung hari na pinaglilingkuran niya kasi nagselos sa kanya si King Saul. And then, nung siya na ang pumalit na hari, ang dami din gustong pumatay sa kanya. Yung gustong palitan siya sa trono niya. Dumating pa sa punto na pati yung anak niya, gusto siyang patayin. At gusto rin pumalit na hari sa kanya. Pero ang Panginoon, hindi siya pinabayaan, pinangalagaan siya. Alamin nga natin kung ano ba yung sinulat ni King David dito. Paano ba siya pinangalagaan ng Panginoon? Pag-aralan natin. Kasi ako nung araw hindi ko masyado naintindihan ito. Pero nung napag-aralan ko na, ay, mas malalim pala, mas masarap siyang basahin. Okay? O, sabi dun sa verse 1, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Hinalintulad ni King David ang Panginoon sa isang shepherd, sa isang pastol. Ang isang pastol kasi, siya yung nagbibigay ng lahat ng pangangailangan ng mga sheep. Siya yung nagpoprotekta, siya yung nag-guide, siya yung nag-shield sa kanila. Kaya, para sa kanya, si Lord ang kanyang pastol. At sabi niya, dahil si Lord ang pastol niya, sabi niya, I shall not want. Siyempre nga naman, kung ang Diyos ang nangangalaga sa kanya, wala na siyang mahihiling pa. And then, yung next verse, sabi, He makes me lie down in green pastures. Ano ibig sabihin? Kasi pag may mga ibang tao, di ba, nag-a-abroad sila, tinatanong, bakit kayo lilipat sa ibang bansa? Ang sagot nila, for greener pasture. Anong ibig sabihin nun? Mas maganda ang buhay doon. Mas masagana. Yun ang ginagawa na isang shepherd sa kanyang mga sheep. Pinapahiga niya sa green pasture. Doon sa pasture na masagana. Di ba? Kaya yun yung naranasan ni David. Kahit na kung ano-ano ang mga nangyayari sa buhay niya, palagi pa rin siyang masagana. Tapos sinabi pa doon, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ibig sabihin, si Lord yung gumagabay sa kanya. Nililid siya sa mga tamang daan para wag siyang maligaw, wag siyang mapahamak. Alam nyo, may kwento ako Dati, merong mag-ama nag-uusap, kakilala ko. Basta pinapagalitan ng tatay yung anak niya. Kasi anak niya kung ano ng mga ginagawa, mga kalokohan. Gusto ng anak, huwag siyang pakialaman ng tatay. Ang sabi niya, bakit ba? Buhay ko naman to, hayaan nyo na lang ako. Ako naman na masisira, hindi naman kayo. Ang sabi ng tatay, ay, sira ka pala, sabi ganon. Hindi pwede yun, anak. Ang kahihiyan mo, kahihiyan namin. Pag masasaktan ka, masasaktan din kami. Yung kabiguan mo, kabiguan din namin. Kaya hindi ka namin pwedeng pabayaan. Si Lord ganun din. Kasi ayaw niya mapahamak tayo. Kaya siya yung naglilid sa atin sa tamang daan. At sinabi, for His name's sake. Siyempre, dala-dala mo yung pangalan niya Di ba? Ay, ano ba yan? Nasa Panginoon ba yan? Ay, bakit ganyan ang buhay? Hindi niya pababayaan yon. Ililid ka niya. Kung medyo humiliko ka, ililid ka niya pabalik do sa tamang daan. Okay, verse 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Anong sinasabi dito? Kahit daw dumaan siya sa madilim na libis, hindi siya pwedeng matakot or wala siyang dapat katakutan. Sa buhay natin, kahit na madilim pa yung pinagdadaanan natin, mga pagsubok, mga problema, kung ano man yan, mga challenges na yan, hindi tayo dapat matakot. Bakit? Kasama mo ang Panginoon Siyempre, pag siyang kasama mo, ano ba hindi niya kayang gawin? Kaya, para kang nakasandal, sabi nga nila, sa pader na hindi guguho. Okay? O, ano pa yung nakasulat doon? Your rod and your staff, they comfort me.
Nung nabasa ko to, bakit may rod? Di ba yung rod pamalo yan? Paano yung maka-comfort sa akin? Paano yung maka-console sa akin? Ayun pala, ibig sabihin, yung pamalo na dala-dala ng isang shepherd, para kasi yun dun sa mga beasts, sa mga animals na gustong kainin yung mga sheep. Yung gustong sagpangin yung mga sheep. Pag lumalapit na yung mga animals na malalaki na yun, yung pamalo ng pastol, ng shepherd, hahatawi niya or anong tawag doon? Hahawiin niya yung mga animals na yun. Kaya mapoproteksyonan yung mga sheep. Okay? At yung staff naman, yung parang tungkod na ganyan. Ano yung mayroon parang payong sa dulo na ganon? Saan ginagamit yun? Kasi yung mga sheep, hindi nila alam saan sila pupunta. Sabi nga nila, ito daw yung mga animals na hindi talaga mautak. Kaya dapat ginagabayan. Hinahalin tulad tayo dun. Hindi natin alam kung anong ginagawa natin. Kaya kailangan daw natin si Lord. So, ang ginagawa nung pastol, madalas kasi yung mga sheep lumalakad, muntik na silang nahuhulog sa bangin. Kaya ang gagawin ng pastol, ikakawit sa leeg yung baston na may pangawit, tapos pagkakawit, gaganon dyan. Tapos, kung papauwi sa pastulan na kung saan pupunta, dapat sa kanan, kung pupunta rin siya sa kaliwa, gaganon din naman para doon sa tamang daan siya pupunta. Kaya pala, yung rod and your staff, they comfort me, they console me, sabi ni King David. Tapos, ang sabi po sa verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Wow! Pinaghahanda siya ni Lord. Piyesta ito. Piyesta ito, ibig sabihin, lahat ng pangangailangan niya, nandito binibigay ng Panginoon. At sabi, in the presence of my enemies, papakita ni Lord sa mga kaaway mo na siya ang kakampi mo. Hindi lang yan. Sabi nga ng isang teacher namin, naghahanda si Lord kasama sa presensya ng mga kaaway mo. Ibig sabihin, gusto niya, ayusin niya rin yung pakikipagrelasyon mo doon sa mga hindi mo nakakasundo. Mas maganda nga naman, syempre, yung wala tayong kagalit, wala tayong kaaway. Pati yun, ayusin ni Lord. Di ba? Ang ganda-ganda nun. And then yung susunod na sentence doon, you have anointed my head with oil. Doon sa ibang version, you have anointed and refreshed my head with oil. Ang ibig sabihin daw nun, kasi nung araw, pag si Lord, meron siyang pinipili ng mga tao. Halimbawa si Aaron, tsaka yung mga kapatid niya, ginawa niyang pare para sa kanya, ina-anoint sila ng oil. Si King David din, bago siya maging hari, ina-anoint siya ng oil. Basta sila yung ina-assign ni Lord para sa kanya, ina-anoint niya ng oil. Diba? Pag sa atin, tinanggap natin ng Panginoon, ibig sabihin, ina-assign niya tayo para sa kanya. Meron tayong purpose sa buhay na to. Tapos sabi rin dyan, my cup overflows. Pag sa handaan na yan, meron kang cup na ganyan, merong wine yan. Sabi, nag-overflow daw. Ang ibig sabihin nito, hindi ka magkukulang sa buhay mo. Lahat sobra-sobra pa. Sabi nga sa Biblia din, siksik, liglig, umaapaw. Verse 6, surely goodness, mercy, and your unfailing love will follow me. Naisip niyo ba yun? Yung kabutihan ng Panginoon, yung kahit na anong magawa mo, mabuti pa rin siya sa'yo. Yung mercy ng Panginoon, kahit na magkasala ka sa Kanya, kakaawaan ka pa rin niya. Yung unfailing love niya, kahit na anong pinagagawa mo, tumataligod ko sa Kanya, yung pagmamahal niya sa'yo, hindi magbabago. At anong mangyayari doon? Susundan ka nito. Goodness, mercy, love, blessings ni Lord. Susundan ka kahit saan ka man magpunta. Hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. At kailan daw mangyayari yun? Ang karugtong nun shall follow me all the days of my life. Lahat ng araw ng buhay mo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Akalain mo yun? Alam nyo, may kwento ako. Kailan nag-pandemic? 2020. Kailan yon? March, nag-umpisa sa atin. Yung anak ko noon nakatira sa New Zealand, kasama asawa niya at 2 anak niya. Pero ang New Zealand,
1 year na tayong lockdown, sila hindi pa rin, COVID-free pa rin sila. Parang latter part na ng 2021, nung pumasok ang COVID sa kanila, nung nag-declare sila ng lockdown. Nandun nga yung anak ko at ang pamilya niya. Nung malaman namin ganun yung asawa ko, tawag agad doon sa anak ko. Anak, lockdown ka dyan. May pagkain ka ba dyan? Konti, papa, enough ba yan hanggang matapos ang lockdown? Hindi. May pera ka bang panggastos dyan para bili? Siguro sagot ng anak ko, wala. Di ba? Sige, mag-transfer ako ng pera sa'yo. Wait ha, dyan ka lang. Wala pang 1 minute. Okay, sabi ng asawa ko, baka 2 minutes yun. Sabi niya, check your account. Tinignan niya ata ng anak ko. Yes, Papa, it's here na. Okay. Take care, anak. God bless. Pagbaba. Ang bilis. Pilipinas, New Zealand. Ewan ko, hindi kasi ako teki. Wala pang ilang minuto, nakapagpadala kagad ng provision yung asawa ko para sa anak niya. Naisip ko lang, grabe. Yung asawa ko, hindi naman ito makapangyarihan. Limitado lang ang kaya niyang gawin. Pero kahit na nasa New Zealand yung anak ko, nagawa niyang tulungan. Itong asawa ko, hindi naman siya may-ari ng mundo. Kumbaga kung ano lang yung meron siya, limitado din. Hindi niya kayang ibigay ang lahat. Pero yung Diyos na nagmamay-ari ng langit at lupa, ano yung hindi niya kayang ibigay? Na-amaze lang ako na kapag ang Diyos ang pastor natin, siya yung shepherd natin. Di ba? Ano ang hindi niya gagawin para sa atin? Okay? At sa bandang huli, anong sinabi? And I shall dwell in the house of the Lord forever. Ang ganda, no? Si Lord, ang pangako niya, kahit nandito tayo sa lupa na temporarily na kinalalagyan natin, pwede tayong manahan sa Kanya. Pwede tayong mag-dwell sa Kanya. Pwede natin siyang gawing refuge. Kasama natin siya. Pangangalagaan niya tayo. At hindi lang yon. Kung aalis man tayo dito, pagdating sa kabilang buhay, siya pa rin yung makakasama natin forever. Doon, face to face na. Diba? Ang saya. Pangako niya dito, hanggang sa magpakailanman, siya pa rin ang mangangalaga sa atin. Siya ang ating mabuting pastol. Sabi ni Lord Jesus sa John 10:11, ako ang mabuting pastol. Ang isang mabuting pastol ay handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Si Lord Jesus ang pastol natin. Kaya kapatid, gusto mo bang maging pastol ang Panginoong Jesus? Gusto mo bang magpaalaga sa Kanya? Gusto mo ba na siya ang magprotekta sa iyo? Wala kang kailangan gawin kundi imbitahan siya sa buhay mo, sa puso mo, na siya na ang maging Panginoon ng buhay mo. Kung gusto mo kapatid, halika. Gagabayan kita sa panalangin. Sundan mo ako. Ang importante dito, galing sa puso mo. Okay? Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Isinusuko ko na ang buhay ko sa iyo. Ipinagkakatiwala ko na ang buhay ko sa iyo. Patawarin mo ko sa lahat ng mga kasalanan ko. Ikaw na ang manguna sa buhay ko at sa puso ko. Maraming salamat sa lahat ng mga pangako mo na pwede ko pong panghawakan. Maraming salamat din na iiwan mo sa akin ang iyong banal na spirito para lagi akong may makasama. Sa iyong pangalan, Panginoong Jesus, ito po ang aking dalangin. Let me pray for you po, kapatid. Lord, narinig niyo po ang kapatid ko na tumanggap sa inyo ngayon. Hinihiling ko na samahan niyo siya, na kung ano man po ang mga pangangailangan niya sa kanyang buhay ay pagkaloob mo. Gabayan niyo po siya, maging maayos ang kanyang buhay. Gabayan niyo yung mga daan na tatahakin niya, Panginoon. At kung may mga problema man siyang nararanasan, Panginoon, alisin niyo po ang takot sa puso niya. Palakasin niyo ang loob niya na ikaw ang kanyang kasama niya, Panginoon. Ipagtanggol niyo po siya kung meron bang umaapi o kumakalaban sa kanya. O Lord, kung may gawain man o plano ang kalaban sa kanya, samahan niyo po siya, Panginoon.
Basbasan niyo po siya palagi. Sundan niyo po siya ng inyong kabutihan, ng inyong awa, ng inyong pagmamahal. O Lord, paramdam niyo sa Kanya na kahit saan man po siya mampunta, Panginoon, pagpapalain niyo siya. Hindi niya kailangan magpalipat-lipat ng lugar o magpaiba-iba ng pwesto dahil sabi niyo po nga, Panginoon, surely, goodness, mercy, and love shall follow me all the days of my life. Talagang susundan siya ng pagpapala mo, Panginoon. Tulungan niyo po siya at turuan kung paano po manahan sa inyo, kung paano po mamuhay na kayo ang kasama. Maraming salamat po sa iyong pangalan, Panginoong Hesus. Ito po ang dalangin ko para sa kapatid kong nanonood ngayon. Amen. Maraming salamat sa panonood, kapatid. God bless you more. Hanggang sa susunod po, dito pa rin sa Finding Hope with Annie. Bye!